Maraming katanungan ang karamihan sa mga Kristiyano tungkol sa kung ano ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Nalaman natin ang tungkol sa apat na kabalyero ng Apocalypse, mga pesteng balang at ang mundong nagliliyab. Ang paksa ng pagtatapos ng mundo ay masasabi kong isa sa pumukaw ng maraming kuryosidad. May mga pelikula na magtatapos ang mundo sa pamamagitan ng zombie apocalypse o isang digmaang nuklear na nagwasak sa buong mundo, o ang mundo ay naging napakasama na ang sangkatauhan ay kailangang maghanap ng bagong planeta na matatawag na tahanan. At ayon sa Biblia, lahat ng iyon ay mali. Sa katunayan, isiniwalat ng Biblia na sa katapusan ng mundo, babagsak ang lahat ng lipunan at pamahalaan at masasabi kong malapit nang magtapos ang sangkatauhan dahil sa lahat ng kamatayang magaganap. Kaya para sa inyong lahat na interesado sa kung paano magwawakas ang mundo, narito ang sinasabi ng Biblia. Binabanggit ng Biblia na mayroong tiyak na mga paghatol ang Diyos sa sangkatauhan. At ang mga hatol na ito ay may iba't ibang kategorya. Kaya ayon sa aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat ng Biblia, magkakaroon ng 7 seal judgment, 7 trumpet judgment at 7 bowl judgment. At pagdating sa selyo trompeta o sa bowl judgment, ang mga ito ay maaaring literal na selyo kasulatan, literal na tumutunog na trompeta at literal na mangkok. Ngunit maaari rin itong maging matalinghaga at kumatawan sa ibang bagay. Ngunit ang 21 paghatol na ito ay magiging puot ng Diyos sa mundo. At sa ngayon ang Diyos ay matiyaga at nagbibigay ng maraming biyaya at awa sa mga tao upang magkaroon sila ng panahon na magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumaling sa Kanya. Ngunit darating ang panahon na mauubos ang pasensya ng Diyos at ibibigay niya sa mundo ang hustisyang nararapat. At ang katarungan at parusang ito ay darating sa anyo ng mga hatol na ito ng selyo, trumpeta at mangkok. At bago natin talakayin kung ano ang lahat ng mga paghatol na ito, kailangan kong sabihin, hindi ako sigurado kung ano ang timeline para sa mga kaganapang ito. Dahil mag-iiba ang timing depende sa pananaw ng isang tao sa rapture. Halimbawa, kung ang isang tao ay naniniwalang sa pre-tribulation rapture, maniniwala sila na ang mga hatol na ito ay hindi magaganap hanggang pagkatapos ng rapture. At kung sa naniniwala ng post-tribulation rapture na posisyon, iisipin nila na ang mga paghatol na ito ay magaganap sa ibang panahon pagkatapos na muling itayo ang templo ng Israel at pagkatapos maihayag ang Antikristo. At kung ang isang tao ay naniniwala sa millennialist na posisyon, doon ay paniniwalaan nila na ang mga judgment na ito ay hindi literal at ito ay nangyari na. Kaya nga, ang videong ito ay tatalakay mula sa isang dispensational premillennialist at sa isang makasaysayang premillennialist na pananaw at ipagpalagay na ang seal judgment, trumpet at bowl judgment ay halos literal. At kung gusto niyong malaman ng higit pa tungkol sa rapture, i-comment lang sa baba at gagawan natin ito ng video. Kaya ngayon, saklawin natin ang 7 seal judgment sa Revelation chapter 5 verse 1. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. Sa talatang ito, ipinahayag ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap ni Juan na isa sa 12 disipulo ni Jesus. At ang isa sa mga bagay na nakita ni Juan ay isang scroll na may 7 selyo. At nang maglaon sa Revelation, chapter 6-8, nakita ni Juan na sa tuwing nabubuksan ang isa sa 7 selyong ito, may nangyayari. Kaya't ang mga selyong na ito na binubuksan mula sa scroll na ito ay tinatawag nating 7 selyo ng paghatol. At sa Revelation na chapter 6 verse 1, mababasa natin na si Jesus ang siyang magbubukas ng bawat selyo at ang unang 4 na selyo ng paghatol ay kung saan makikita natin ang 4 na kabalyero ng Apocalypse. Kaya pagkatapos mabuksan ang unang selyo sa Revelation chapter 6 verse 2, nakita ni Juan ang isang kabalyero na nakaupo sa isang puting kabayo at naglabas ng isang pana at lumabas upang manakop. Sa totoo lang, iyon lang ang sinasabi tungkol sa kanya. Ngunit ang ilang mga Kristiyano ay naniniwala na ang partikular na kabalyerong ito ay sumasagisag sa Antikristo dahil siya ay mukhang dalisay at puti, ngunit lalabas upang sakupin ang mundo. Ang ikalawang selyo ay binuksan sa Revelation chapter 6 verse 3
At nakita ni Juan ang isang nakasakay sa isang umaapoy na pulang kabayo at hawak niya ang dakilang espadang ito. At ang kabalyerong ito ay mag-aalis ng kapayapaan sa lupa at ang resulta nito ay magiging sanhi ng pagpatay ng mga tao sa isa't isa. Muli, hindi gaanong sinabi, ngunit tila ang kabalyerong ito ay malamang na talinhaga ng isang mundo na nagpapataya ng bawat isa. O ito ay simbolo ng isang pamahalaan na mag-aalis ng kapayapaan sa sangkatauhan. Ang ikatlong selyo ay binuksan sa Revelation chapter 6 verse 5 at nakikita natin ang ikatlong tao na nakasakay sa isang itim na kabayo at may hawak siyang isang pares ng timbangan. At narinig ni Juan ang isang tinig nang makita niya ang kabalyerong ito at ang tinig ay nagsabi, "Isang salop na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 salop na harina lamang ang mabibili sa ganon ding halaga." O sa madaling salita, isang salop ng trigo para sa isang araw na sahod. Sa madaling salita, ang kabalyerong ito ay tila isang representasyon ng taggutom at ang pagkain sa panahong ito ay magiging napakamahal at ang mga tao ay malamang na mamatay mula sa mga kondisyong ito. At ang huling kabalyero o ang pang-apat na selyo na paghatol ay isang kabalyero na nakasakay sa isang maputlang kabayo. At ang nakasakay sa kabayong ito ay pinangalan ng kamatayan at sinasabing sumunod sa kanya ang isa pang figura na nagngangalang Hades. At pagkatapos ay sinasabi ng Biblia na ang kapangyarihan ay ibinigay kay kamatayan at Hades upang sila ay mamuno sa ika-4 na bahagi ng mundo. At sila ay magkakaroon ng kalayaang pumatay sa pamamagitan ng espada, kagutuman at sa mga hayop sa lupa. Kaya't ang mga eskolar ng Biblia ay nagmumungkahi din na ang kabalyerong ito ay isang larawan din ng kung ano ang magiging buhay sa panahon ng katapusan at ito ay isang marka ng kamatayan. At ang populasyon ng mundo ay mababawasan ng hindi bababa sa 25%. At ang mga tao ay mamamatay dahil sa digmaan, gutom o iba pang paraan. At upang ilagay iyon sa isang perspektibo, noong 2024, ang populasyon ng mundo ay humigit kumulang 8 bilyong tao. Kaya't ayon sa talatang ito, ang mundo ay mawawala ng hindi bababa sa 2 bilyong tao sa panahong ito ng paghuhukom. Ang ika-5 selyo ng paghatol ay matatagpuan sa Revelation 6 verse 9 to 11. At ito ay isang kawili-wili. Sa talatang ito, ang mga kaluluwa ng mga pinatay para sa Diyos ay sumisigaw sa Diyos na humihingi ng paghihiganti. At pagkatapos ay sinabihan silang maghintay ng kaunti para makasama sila ng kanilang mga kapwa-lingkod at kapatid. Kaya mahalagang sinabihan sila na maghintay dahil marami pang mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos na dapat mamatay muna bago makapaghiganti ang ibang mga martir na namatay noong nakaraan. Kaya't mukhang ang selyo ng paghatol na ito ay maaaring isang pahiwatig na ang mga Kristiyano ay kailangang mamatay. Kaya't ang paghatol dito ay mahahayag sa lahat ng mga Kristiyano. Ang ika-6 na selyo ng paghatol ay matatagpuan sa Revelation 6 verse 12 to 17 at mababasa natin ang mga kaguluhang ito. At magkakaroon ng isang malakas na lindol, ang araw ay magiging itim, ang buwan ay magiging parang dugo, ang langit ay mayuyupi, at ang lahat ng mga bundok at mga pulo ay gagalaw. At ang ika-7 selyo ng paghatol ay matatagpuan sa Revelasyon 8 talata 1 hanggang 5. At sa paghatol na ito ay magkakaroon ng kalahating oras ng katahimikan na susundan ng mga ingay, kulog, kidlat at lindol. Ang susunod ay ang 7 trumpet judgment, Revelation 8 verse 2. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila'y binigyan ng trumpeta sa talatang ito. Nakita ni Juan ang 7 anghel na binigyan ng 7 trumpeta at napaka-espesipikong mga pangyayari ay nagaganap pagkatapos patunugin ng bawat anghel ang kanilang trumpeta. Mababasa mo ang tungkol sa unang trumpeta sa Revelation 8 at 7. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Kaya essentially, pagkatapos ng paghatol na ito, 1/4 ng lahat ng mga puno at damo ay ganap na masusunog. Ang 2 trumpeta ay matatagpuan sa Kabanata 8,
talata 8-9, at tila isang bulalakaw ang tatama sa karagatan na magiging sanhi ng ikatlong bahagi ng tubig na maging dugo, at ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat at mga barko ay mawawasak. Ang ikatlong trumpeta ay matatagpuan sa chapter 8 verse 10-11, at ang isa pang bagay na tulad ng bulalakaw ay mahuhulog mula sa langit at tatama sa ikatlong bahagi ng lahat ng bukal at ilog, at ito ay magiging sanhi ng tubig na hindi maiinom. Ang ika-4 na trumpeta ay matatagpuan sa Kabanata 8, talata 12, at ang ikatlong bahagi ng araw, buwan, at mga bituin ay hahampasin, kaya ang mga araw ay mas lalong magdidilim, at ang ikatlong bahagi ng araw ay magiging gabi. Halimbawa, kung ito ay araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, magiging maliwanag lang ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon araw-araw. Ang ika-5 trumpeta ay matatagpuan sa Revelation 9 verse 1-12, at ito ang unang trumpet judgment na maraming detalyeng ibinigay. Sinasabi ng talata na magkakaroon ng mga espesyal na balang na magkakaroon ng kapangyarihang pahirapan ang sangkatauhan sa loob ng 5 buwan. Ang mga balang na ito ay tila may mga demonic na pinagmulan dahil sila ay manggagaling sa napakalalim na hukay. Tungkol sa kanilang itsura, mayroon silang parang gintong korona sa kanilang mga ulo, at magkakaroon sila ng mga mukha na parang mukha ng isang tao. Magkakaroon din sila ng buhok na parang babae, ngipin na parang leon, at magkakaroon ng parang baluting metal. Gayon din kapag lumipad sila, ito ay napakalakas at ito ay tutunog tulad ng isang karwahe na may maraming mga kabayo na tumatakbo patungo sa labanan. At panghuli, mayroon silang mga buntot tulad ng mga alakdan na may mga panusok sa kanilang mga buntot. Dapat ding tandaan na ang mga demonyong balang na ito ay bibigyan ng mga panuntunan at sasabihin sa kanila na huwag hawakan ang anumang berdeng halaman at hindi rin sila pinapayagang hawakan ang sinumang may tatak ng Diyos sa kanilang noo. Gayon din kawili-wili at nakakatakot na katotohanan, ang mga balang na ito ay hindi papatay ng sinuman. At sinasabi ng talatang ito na maraming tao ang maghahangad na mamatay sa panahon ng mga balang na ito, ngunit hindi nila magagawa. Kaya't tila ang mga balang na ito ay maaring makapinsala sa mga tao hanggang sa punto na hindi na sila makagalaw. At ang mga individual na ito ay maaring magkaroon ng labis na sakit na mas nanaisin na lang nilang mamatay, ngunit ang kamatayan ay hindi darating sa kanila. At upang isara ang trumpetang ito, ang mga balang na ito ay may pinuno at ang kanilang hari ay isang anghel na matatagpuan sa napakalalim na hukay na pinamumunuan ng mga demonyo. Ang ika-6 na trumpeta ay matatagpuan sa Revelation chapter 9 verse 13-21. At sa paghuhukom na ito, palalayain ang 4 na anghel na nakagapos sa ilog Euphrates. Ngunit mabuti ba o masama ang mga anghel na ito? Mapagtatanto mo na hindi kailangang igapos kung mabuti talaga ang isang anghel. Kaya ang 4 na anghel na papakawalan ay magiging mga demonyo at ang mga fallen angel na ito ay palalayain at papatayin ang isang katlo ng sangkatauhan. At tila sa oras na palayain ang 4 na anghel na ito, isang hukbo ng 200 milyong mangangabayo ang papakawalan din sa sangkatauhan. At inilarawan ni Juan ang mga mangangabayo na ito na mayroong mga laminang tanso na nagniningas na pula, asul na hyacinth at dilaw ng asupre, at ang mga ulo ng mga kabayo ay magiging parang mga leon at magbubuga sila ng apoy, usok at asupre. At magkakaroon sila ng mga buntot tulad ng isang ahas na magkakaroon din ng kapangyarihang sakta ng mga tao. Ngayon ang mga talatang ito ay maaring literal, at ang demonic army na ito ay maaaring pakawalan sa sangkatauhan o maaaring ito ay magsagisag ng isang militar na magkakaroon ng mga makinang pangdigma na katulad ng paglalarawan ni Juan dito. Ang ika-7 at huling trumpeta ay matatagpuan sa Revelation chapter 11 verse 15-19. At nang tumunog ang trumpetang yon, sisigaw ang mga tinig mula sa langit at magsasabi na ang mga kaharian ng mundo ay naging mga kaharian ng Diyos, at siya ay maghahari magpakailanman. At ang trumpetang ito ay magtatapos sa pagbubukas ng templo ng Diyos sa langit, na ang Archivist Covenant
ay makikitang muli pagkatapos ng lahat ng mga tao ng pagkawala at pagkatapos ay kidlat, kulog at lindol at malaking graniso ang kasunod nito. At ang huli, ang seven-bowl judgment, Revelation chapter 16 verse 1. Pagkatapos ay narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok na naglalaman ng puot ng Diyos." Sa talatang ito nakita ngayon ni Juan ang 7 anghel na magbubuhos ng mga mangkok na ito na naglalaman ng puot ng Diyos. At ang unang mangkok ay matatagpuan sa Revelation chapter 16 verse 2. At ang paghatol sa mangkok na ito ay naging sanhi sa mga taong nakatanggap ng marka, ng halimaw, na magkaroon ng mga kakilakilabot na sugat sa kanilang katawan. Ang ikalawang bowl judgment ay matatagpuan sa Kabanata 16, talata 3. At ito ay magiging sanhi sa lahat ng dagat na maging dugo, at ang bawat buhay na nilalang na nasa loob nito ay mamamatay. Kaya alalahanin mo sa ikalawang paghatol ng trumpeta, kung saan ang ikatlong bahagi ng lahat ng dagat ay magiging dugo. Bueno, ang bowl judgment na ito ay magiging sanhi sa lahat ng dagat at karagatan na maging dugo. Ang ikatlong bowl judgment ay matatagpuan sa Revelation chapter 16 verse 4. At ngayon ang lahat ng mga ilog at bukal ay magiging parang dugo. Kaya sa puntong ang pag-inom ng tubig ay imposible. At sa totoo lang, mahirap makita kung saan makakahanap ng tubig na maiinom ang mga tao. Mababasa mo ang tungkol sa ika-4 na bowl judgment sa Revelation chapter 16 verse 8 to 9 at ang mangkok ay ibubuhos sa araw. At ang araw ay sisikat ng mas maliwanag at mas mainit kaysa karaniwan. At ang mga tao ay mapapaso sa matinding init na magmumula rito. Kaya't hindi lamang ang tubig ang nasa napakalimitadong supply, ngunit ang mga tao ay pahihirapan din ng matinding init na ito. Ang fifth bowl judgment ay matatagpuan sa chapter 16 verse 10 at ibubuhos lamang ito sa Antikristo at sa kanyang kaharian. At silang lahat ay mapupuno ng supernatural na kadilimang ito na tila nagdudulot ng matinding sakit. Ang ika-6 na bowl judgment ay matatagpuan sa Revelation chapter 16 verse 12 hanggang 16 at ito ay tila ibang-iba kaysa sa ibang mga bowl judgment. Kapag ang mangkok na ito ay ibinuhos, ang ilog Euphrates ay ganap na matutuyo at mukhang dito magaganap ang huling labanan o Armageddon. At sa ika-7 bowl judgment na mababasa sa Revelation chapter 16 verse 17 hanggang 21, magkakaroon ng huling malaking lindol. Ngunit ang isang ito ay magiging dahilan upang ang lahat ng mga bundok ay papatag at ang lahat ng mga isla ay mawawala. At pagkatapos ay babagsak ang malaking graniso sa tao at ang bawat graniso ay tumitimbang ng 75 pounds. At ang kasunod ng paghuhukom sa mangkok na ito, ang ikalawang pagparito ni Kristo, ang 1,000 taon ng paghahari, ang pagpapalaya kay Satanas, ang huling paghihimagsik ni Satanas, ang dakilang puting trono na paghatol, at ang pagpasok ng bagong langit, bagong lupa, at ang bagong Jerusalem. Kaya't paano magwawakas ang mundo? Maaari itong buod sa 3 paghatol na ito, sa 7 selyo ng paghatol, sa 7 paghatol ng trumpeta, at sa 7 paghatol sa mangkok. Mangyaring maunawaan na ang lahat ng ito ay base lang sa pagkakaunawa ko at marami ang interpretasyon kaugnay dito. Sinisikap kong maging direkta sa teksto hanggat maaari dahil alam kong maraming mga eskolar ang may iba't ibang opinyon sa kung ano ang mangyayari, pati na rin ang lahat ng kanilang tiyempo. Gayunpaman, pagdating sa paksa, sa palagay ko mayroong 2 mahahalagang punto ng aplikasyon na dapat tandaan ng mga Kristiyano. Una, alamin na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ipangaral ang Ebanghelyo. Ang Diyos ang hari at karapat-dapat na tagapamahala ng mundong ito, at babalik siya at itatama ang mga bagay-bagay. At kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos upang ang mga tao ay maligtas sa galit na darating. At pangalawa, habang ang lahat ng mga bagay na ito ay tila nakakatakot, ito ay galit ng Diyos. At ang puot ng Diyos ay hindi kailanman sinadya na ibuhos sa kanyang mga anak. Tiniyak ng Diyos na ililigtas si Noe sa pamamagitan ng arko at tumanggi ang Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora hanggang sa umalis si Lot sa lungsod. Yan ang sa palagay ko,
Kung may pananampalataya ka kay Jesus at namatay siya para sa iyong mga kasalanan, mapoprotektahan ka mula sa banal na puot ng Diyos dahil ang puot na ito ay nakalaan lamang sa mga sumasalungat sa Diyos at may pananagutan sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Kaya't ang mga paghatol na ito ay mahikayat ang mga Kristiyano sa lahat ng dako na ipangaral ang salita ng Diyos. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo